Meron po tayong napakahalagang update na direkta mula po sa Pi Network ecosystem. Habang ang buong cryptocurrency market ay nakakaranas po ng matinding bentahan o selling pressure nitong mga nakarang linggo, ang Pi Network Core Team ay hindi po tumitigil sa pag-develop ng kanilang network. Nito pong biyernes lamang, opisyal na inilaunch po ng team ang kanilang pangalawang Launchpad Test token na tinatawag po nilang Slice bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa nalalapit na Pi2 Day ngayon pong June 28. Ang bagong phase na ito ng testing ay tatakbo po sa loob ng 2 linggo. Ang pangunahing layunin nito ay para mas mapatibay pa ang community engagement sa loob ng Pi ecosystem habang sinusubukan po ang mga bagong mechanics ng network. Ngunit ang balitang ito ay dumarating po sa isang critical na panahon. Kasabay kasi ng paglabas ng Slice token, ang Native Pi token ay patuloy na humaharap sa mabigat na hamon sa market, kung saan ito ay kasalukuyang nag-struggle malapit po sa kanyang all-time lows. Mahalagang maunawaan po natin kung ano ang ibig sabihin ng mga galaw na ito. Sa isang banda, nakikita natin ang tuloy-tuloy na development ng ecosystem sa pamamagitan po ng Pi Launchpad. Sa kabilang banda naman, hindi natin pwedeng baliwalain ang kasalukuyang price action ng Pi coin na naapektuhan ng malawakang crash sa buong crypto market. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang lahat ng detalye tungkol po sa Slice token, kung paano ito makukuha gamit ang Pi browser at kung ano ang sinasabi ng mga on-chain metrics tungkol sa kinabukasan ng presyo ng Pi coin. Kaya ang aking pananaw, ang mga susunod na linggo ay magiging napaka-critical po para sa lahat ng mga may hawak ng asset na ito. At ayan, ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung ano nga ba ang Slice Test Token at ang Pi Launchpad na ito. Ayan, kaya pag-usapan po muna natin ng malalim kung ano nga ba itong Slice Test Token na ito at ang papel po nito sa Pi Launchpad. Ang Pi Launchpad ay nagsisilbi po itong Project Incubation Hub sa loob mismo ng Pi Network ecosystem. Dito po binibigyan ng pagkakataon ang mga users o pioneers na subukan ang mga bagong tokens bago ang opisyal na launching ng mga ito sa mainnet. Kung matatandaan po ninyo, ang unang testnet token ay ipinamahagi noong Pi Day 2026. Particular po noong March 14 ng taong ito. Mula sa unang phase na iyon, nakakuha po ang core team ng feedback mula sa halos 480,000 pioneers o 480,000 pioneers. Ayan, dahil po sa napakalaking bilang ng feedback na ito, nagkaroon ng mga pagbabago sa system. Ginamit ng team ang impormasyon upang mas gawing simple ang participation flow. I-update ang launch mechanics at ayusin ang kabuuang user experience. Dito na po pumasok ang pangalawang token na Slice na magiging live para sa testing hanggang June 28 na saktong pagdiriwang ng Pi2 Day. Ayan, Slice, which will remain live until Pi2 Day on June 28. Para po sa mga pioneers na gustong makibahagi sa testing na ito, narito ang mga hakbang na kailangan pong sundin. Ayan, ang una, kailangan mo buksan ang iyong Pi browser. Ayan, ang iyong Pi browser at i-access ang Pi Launchpad. Mula rito, kailangan mong i-review ang Slice project. Ayan, pagkatapos nito ay pipili ka ng halaga o commitment amount gamit ang iyong test Pi upang kumpirmahin ang iyong participation. At ang huling hakbang ay ang paggamit mismo sa Slice sa app ng Pi. Yan, isang napakalaking paalala
na mariing binigyang diin ng core team at maging ng community sa platform na X, ang Slice ay purong testnet asset lamang. Ibig sabihin, hindi ito kailanman ila-launch o makakarating sa mainnet. Ang nag-iisang layunin po ng token na ito ay tulungan ang mga users na matutunan at maunawaan ang mga bagong mekanismo ng ecosystem token para sa mga darating pang tunay na project sa hinaharap. Kaya ang opinion ko po dito, ang hakbang na ito ng core team ay magandang paraan upang masigurong edukado at handa ang community kapag nagkaroon na ng mga totoong launching ng project sa mainnet. Ayan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang presyo ng PiCoin. Ayan, bakit nga ba ito ay nananatiling under heavy pressure? Ayan. Sa kabila ng mga walang tigil na product updates at saka technical developments na ipinapakita po ng core team, ang PiCoin ay patuloy po na nakakaranas ng napakabigat na price action. Ang pangunahing dahilan sa likod nito ay ang naganap na mas malawak na crypto market crash nitong mga nakaraang linggo na nagdulot ng malawakang bintahan sa halos lahat ng major altcoins. Dahil po sa matinding pressure na ito, ang PiCoin ay bumagsak sa kanyang panibagong all-time low na mas mababa pa sa $0.12. Yan. Nung nangyari po yan nitong June 6. Mula po sa pinakamababang antas na yan, ang Pi ay nakabawi naman ng humigit kumulang 7%. Ayan, Pi has recovered roughly 7%. Yan po ay batay sa data mula sa BN Crypto Markets. Gayunpaman, kung titingnan natin ang mas malawak na macro picture, ang kalagayan ay nananatiling mahirap pa rin para sa mga investors. Ang token ay kasalukuyan pong nagtitrade ng mas mababa ng 75%. Ayan, 75% or 95.7%. Kumpara po sa kanyang all-time high na naitala noong huling bahagi ng February 2025. Ang ganito pong uri ng pagbaba ay nagpapakita kung gaano po katindi ang volatility at ang epekto ng market sentiment sa halaga ng token. Maraming mga short-term traders ang posibleng nawalan ng kumpiyansa dahil po sa sunod-sunod na red candle na nakikita sa chart. Ngunit sa kabila ng madilim na senaryo na ito, ang mga aspeto pa rin na dapat nating tingnan ng mas malalim ay ang pagbagsak ng presyo ay hindi po laging nangangahulugan ng katapusan ng project. Lalo na kung ang development side ay nananatiling aktibo tulad ng nakikita po natin sa paglabas ng Slice token. Kaya ang masasabi ko po dito ay ang pagbaba ng presyo ng Pi sa antas na ito ay direktang refleksyon ng kawalan po ng liquidity sa labas ng testnet at ang pangkalahatang takot sa crypto market ngayong buwan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa technical indicators at ang pagiging oversold ng RSI. Yan, bagamat masakit pong tingnan ang chart ng PiCoin sa ngayon, may mga mahalagang on-chain metrics at saka technical indicators na nagpapahiwatig ng pinakamalalang yugto ng pagbagsak ay maaring tapos na. Isa sa mga pangunahing tool na ginagamit ng mga analyst ay ang RSI o Relative Strength Index. Sa kasalukuyan, ang RSI po ng PiCoin ay nakaupo ng mas malalim sa tinatawag na oversold territory. Sa mundo ng technical analysis, ang pagiging oversold ng isang asset ay madalas na nagiging hudyat o precursor para sa isang potensyal na trend reversal o ang muling pagtaas ng presyo sa mga major altcoin charts. Bukod po sa RSI, ang paparating na token unlock schedule ay isa rin sa mga bagay na binabantayan ng mga market observers. Ang tamang balanse ng supply at demand ay maaari pong magbago kapag natapos na ang mga yugto ng mabigat na bintahan. Sa ngayon, wala pa tayong nakikitang malinaw na breakout attempt o senyales na biglang aakyat ang presyo sa chart.
Ang market po ay nananatiling maingat at ang volume ay medyo mababa pa kumpara sa mga nakaraang buwan ng bintahan. Ang buong community ng mga investors at pioneers ay nakatutok ngayon sa kung paano po magre-react ang presyo ng PI sa mga susunod na linggo. Lalo na kapag lumapit na ang June 28 para sa PI 2-day. Sa kasaysayan po ng PI Network, ang okasyong ito ay palaging nagiging mitsa ng mataas na atensyon, usapan at trading volume sa buong community. Kaya ang aking opinion po dito, ang oversold status ng RSI ay isang technical na indicator na hindi natin dapat baliwalain dahil ipinapakita nito na labis na ang ginagawang pagbebenta ng mga traders at maaari po itong magbukas ng pinto para sa mga buyers na naghahanap ng murang entry point. At ayan, sa kabuuan, malinaw na ang PI Network ay naglalakad sa dalawang magkaibang landas sa kasalukuyan. Sa isang dako, ang core team ay patuloy po na nag-i-innovate at nagpapatupad ng mga pagsubok tulad po ng Slice Test Token upang mapabuti ang infrastructure ng kanilang launchpad at saka ecosystem mechanics. Ito ay patunay na ang development team ay may pangmatagalang plano para sa usability ng network. Sa kabilang dako naman, ang financial aspect ng token ay nananatiling nasa ilalim ng mabigat na pressure dahil po sa macroeconomic factors ng crypto market. Ang pagbaba ng 75 yan at na 95.7% mula po sa all-time high ay isang katotohanan na dapat harapin ng bawat pioneer. Ang susunod na malaking pagsubok ay ang darating po na PI 2-day sa katapusan ng buwang ito, kung saan ay inaasahan po ang paglabas ng mga mahalagang announcement na maaring magpabago sa direksyon ng project. Sa aking kabuuang opinyon, ang crypto market ay laging puno ng panganib. At ang development ng isang network ay hindi po nasusukat sa presyo lamang sa loob ng isang linggo, kundi sa patuloy na pagbuo ng utility. Kaya palaging maging mapanuri sa mga on-chain data at siguraduhin updated po tayo sa mga official na channels ng PI Network. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended video natin dito.